Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang kaligirang pangkasaysayan ng isa sa pinakamakapangyarihang nobelang isinulat ng ating pambansang bayani, ang El Filibusterismo. Alam niyo ba kung bakit nagliliyab sa galit si Rizal habang isinusulat ang nobelang ito? Ano nga ba ang nagtulak sa kanya na lumikha ng mas madilim na nobela kumpara sa Noli Me Tangere? At bakit inalay ni Rizal ang El Filibusterismo sa tatlong paring martir na Gomburza? Kung gusto ninyong malaman ang mga sagot sa mga tanong na ito at higit pa, samahan niyo akong tuklasin ang makulay na kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo, ang nobelang naglalantad ng katiwalian, pang-api at sakripisyo para sa kalayaan. Simulan na natin. Ang El Filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman ay ang pangalawang nobela ni Dr. Jose Rizal na nagsilbing karugtong ng Noli Me Tangere. Sinimulan niya itong isulat noong Oktubre taong 1887 sa Calamba, Laguna matapos ang kanyang pagbabalik mula sa Europa. Subalit, ang kanyang pagbabalik ay puno ng mga suliranin. Ang negatibong reaksyon ng mga Espanyol sa Noli Me Tangere ay nagdulot ng mga kaso laban sa kanyang pamilya at ang mga magsasaka ng Calamba, kabilang ang kanyang pamilya, ay naharap sa mga suliranin sa lupa na umabot sa kataas-taasang hukuman ng Espanya. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, ipinagpatuloy ni Rizal ang kanyang pagsusulat ng El Filibusterismo. Isinulat ni Rizal ang El Filibusterismo upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino sa pang-aapi ng mga Espanyol. Nais niyang ipakita ang katiwalian, kalupitan, at pang-aabuso ng mga opisyal ng pamahalaan at mga prelate na patuloy na nagpapahirap sa kanyang mga kababayan. Ang kanyang mga karanasan, mula sa personal na pag-uusig sa kanyang pamilya, ang pag-agaw ng lupa sa mga magsasaka ng Calamba, at ang hindi makatarungang pagtrato sa mga Pilipino, ang nagsilbing inspirasyon sa kanya upang isulat ang nobela. Sa nobelang ito, mas ramdam ang nagliliyab na galit ni Rizal dahil sa mga kasamaang kanyang nasaksihan at naranasan na nagdulot ng mas madilim na tema kumpara sa Noli Me Tangere. Nakita ni Rizal ang pagsusulat bilang makapangyarihang sandata laban sa kawalang katarungan, diskriminasyon at pagsasamantala. Sa El Filibusterismo, mas tahasan niyang ipinakita ang galit at puot ng mga inaapi na mas matindi kumpara sa mas banayad na tono ng Noli Me Tangere. Ang karakter ni Simon ay sumasalamin sa posibilidad ng radikal na pagbabago na ipinapakita ni Rizal na ang pagbabago ay maaaring mangyari hindi lamang sa edukasyon, kundi pati na rin sa pagkilos kung kinakailangan. Bukod sa mga isyong politikal, isinalaysay din ni Rizal ang kanyang personal na mga karanasan sa nobela. Makikita rito ang pangungulila ni Simon, na sumasalamin sa pangungulila ni Rizal kay Leonor Rivera, ang kanyang kasintahan na nagpakasal sa ibang lalaki. Ipinakita rin niya ang kanyang pagkadismaya sa kakulangan ng suporta mula sa kanyang mga kababayan, na minsang nangako ng tulong sa kanyang pagsusulat, ngunit kalaunan ay pinabayaan siya. Ito ang mga nagdagdag ng personal na puot sa kanyang pagsusulat na naging inspirasyon upang lumikha ng isang nobelang puno ng masidhing damdamin at puot. Dahil sa patuloy na pag-uusig ng mga Kastila, napilitan si Rizal na lisanin ang Pilipinas noong ika-3 ng Pebrero, 1888. Sa kanyang paglisan, nag-iwan siya ng pahayag kay Ferdinand Blumentritt na nagsasabing ang mga punong panlalawigan at mga arsobispo ay araw-araw na nagsusumbong sa Gobernador General laban sa kanya. Upang iligtas ang sarili at ang kanyang pamilya, nagpasya si Rizal na maglakbay muli sa Europa at doon ipagpatuloy ang pagsusulat ng kanyang pangalawang nobela. Habang nasa Europa, ipinagpatuloy ni Rizal ang pagsusulat ng nobela sa London, Paris, Madrid at Brussels, at natapos niya ang manuskrito noong ika-29 ng Marso, 1891 sa Biarritz, France. Nahihirapan si Rizal sa pagpapalimbag ng nobela dahil sa kakulangan ng pondo. Nagpatuloy siya sa Ghent, Belgium, kung saan siya nakahanap ng murang palimbagan. Ngunit kinapos pa rin siya ng pera kaya't natigil ang pagpapalimbag sa ika-100
at 12 pahina. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Valentin Ventura na nagpadala ng sapat na salapi upang matapos ang pagpapalimbag ng aklat noong Setyembre 18, 1871, doon pa rin sa Ghent, Belgium. Inialay ni Rizal ang El Filibusterismo sa 3 paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala sa tawag na Gomburza bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at inspirasyon sa laban para sa katarungan. Ang kanilang malupit na kamatayan sa kamay ng mga Espanyol ay nag-iwan ng matinding marka kay Rizal na nagpaalala sa kanya ng pangangailangan ng radikal na pagbabago. Ang nobelang ito ay itinuturing na isang nobelang politikal na naglalayong gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino sa mga suliranin sa lipunan gaya ng katiwalian at pang-aapi. Ang evolusyon ni Crisostomo Ibarra sa Noli Me Tangere patungo kay Simon ng El Filibusterismo ay sumasalamin sa puot at pagkadismaya sa mga kawalang katarungan ng panahon. Isang pagbabalik-tanaw sa sakripisyo ng Gomburza at ang pagnanasa ni Rizal na bigyang boses ang kanilang adhikain para sa bayan. Ang El Filibusterismo ay isang makapangyarihang pahayag laban sa pang-aapi, katiwalian at kawalang katarungan noong panahon ng mga Espanyol. Ipinakita ni Rizal na ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng tapang, katalinuhan at determination, at ang kanyang sakripisyo ay isang inspiration sa bawat Pilipino na patuloy na lumaban para sa kalayaan at katarungan. At dyan, nagtatapos ang ating pagtalakay sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.